Mga ka-express, eto na ang video na matagal niyong hinihintay. Ang bumubulusok na Filipino pride, ang 7-3 na halimaw sa ilalim, na ngayon ay binibigyan ng malaking pansin hindi lang sa Japan B-League, kundi pati na rin sa mga NBA scouts at coaches. Eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Ginulat ang mundo. At sa episode na to, ipapakita natin kung bakit sa buong mundo, 2 o 3 players lang ang pwedeng ikumpara sa skill set ng ating pambato na may height na 7'2" pataas. At sino-sino sila? Wemby, Porzingis, tapos Kai Sotto. Simulan natin sa kanyang galawan sa Yokohama B. Corsairs. Kung ikaw ay nanonood ng Japan B-League recently, siguradong nakita mo kung paano ginulantang ni Kai ang mga kalaban sa loob ng court. Sa loob ng maikling oras na yon, nagpakitang gilas si Kai. Nakailang blocks, rebounds at syempre, yung signature putback dunk na nagpayanig sa buong arena. Mga ka-express, sa totoo lang, hindi lang stats ang dapat tingnan. Yung presence niya sa loob, yung intimidation, yung floor spacing, at kung paano niya nabago ang opensa ng kalaban. Lahat yan ay hindi nasusukat sa numbers lang. Ramdam mo agad ang pagbabago sa energy ng team. Parang bigla silang nabuhayan ng loob, parang may iniidolong superhero sa gitna ng court. Ngayon pag-usapan natin ang skill set ni Kai. Lahat ng hinahanap ng NBA nasa kanya na. Rim protection, check. Perimeter shooting, check. Footwork, IQ, timing sa loob. Grabe, para bang veteran na. Pero ang mas nakakabilib ay ang kanyang court vision. Para sa isang 7-footer, bihira ang ganitong klaseng pasahan. Marunong bumasa ng depensa, alam kung kailan i-drop pass, at may timing sa pagpasa mula sa high post o elbow area. May mga analyst pa nga sa US ang nagsasabing, kung si Kai ay lumaki sa US, siguro top 5 pick agad siya sa NBA draft. Pero dahil iba ang ruta niya, nag-Australia, nagilas, napunta sa Japan, mas naging mature siya bilang player. Hindi lang siya unicorn mga ka-express, isa siyang mythical beast na Pinoy ang dugo. Narito na tayo sa comparison na hindi na natin maiiwasan. Sino lang ba talaga ang pwedeng itapat kay Kai Sotto na parehong 7'2" pataas at may kakayahan sa loob at labas ng court? Victor Wembanyama at Kristaps Porzingis. Pero teka lang, sa history ng laro ni Kai, mas maganda ang nilaro niya kapag ang kalaban ay kasing tangkad o mas matangkad sa kanya. At bakit? Kasi nawawala yung disadvantage niya sa bilis. Kapag pantay o mas mabagal ang kalaban, boom! Kai dominates. Imagine this ka-express. Kai sa top of the key, pump fake kay Wemby, one dribble to the left, boom! Dunk! O kaya naman, face up kay Porzingis, jab step, crossover, fadeaway jumper. Net lang ang tumunog. Huwag natin maliitin si Kai dahil kapag pare-pareho na silang healthy at matured, baka hindi lang pantay si Kai, baka mas lamang pa siya. Marami pa rin ang nagtataka, bakit hindi pa rin siya kinuha ng NBA? Simple lang, lack of exposure against NBA caliber bigs. Hindi pa kasi siya regular na nakakalaban ng mga NBA stars gaya ni Wemby, KP o Embiid. Kaya napagkamalan siyang hindi pa handa. Pero kung napanood mo ang laban niya kontra Phoenix Suns, di ba kahit injured pa siya sa kanyang likod noon, grabe pa rin ang kanyang nilaro. Nakipagsabayan siya sa mga pros, pumoste, pumukol, nag-shoot ng free. Lahat ginawa ni Kai. Sa totoo lang, kung iyon ay naging benchmark, malamang marami ang mapapaisip bakit hindi ito nasa NBA. At yung sa Latvia mga ka-express, ang kalaban niya doon ay mga NBA level big men din. Pero anong nangyari? Kai dominated. Hindi lang basta-basta ang ginawa niya. Napakita niya sa lahat sa mga kalabang elite na kaya niyang mag-deliver. At hindi lang deliver na parang role player, deliver as in lead the team, type of performance. At ngayon balik tayo sa gilas.
Kapag si Kai ay nasa loob ng shaded lane, automatic na mas tiwala ang buong team. Ang lakas ng kanyang presence, hindi lang dahil sa kanyang tangkad, kundi sa kanyang court awareness at disiplina sa depensa. Maraming beses na sa international tournaments, si Kai ay naging game changer. At kung maalala nyo yung laban ng Gilas kontra China, Korea at Latvia, Kai played like a man possessed. Pinakita niya sa buong mundo na ang mga Pinoy bigs are here to stay. And this time, hindi nilang pang-Asia ang laban, Kai is taking it global. At ayon sa mga insider sources, may ilang NBA scouts ang regular na nanonood ng games ni Kai sa Japan. May mga teams daw na humihingi ng footage o breakdowns ng laro niya. And guess what? May mga teams na naghanap ng versatile big na may 7 foot pataas, high IQ at international experience. At isa sa mga pinaka-in-demand ngayon, Kai Sotto. At kung sakaling makuha siya ng isang team bilang backup center o stretch big, malamang magiging steal of the year ang makakakuha sa kanya. Kasi ang value niya hindi lang nasa stats, kundi nasa potential to evolve into a cornerstone player. Ito na mga ka-express ang ultimate highlights ni Kai para sa Gilas at sa Yokohama B. Crusaders. Dito natin ipapakita ang kanyang insane skill set na hinahanap ng mga NBA teams. Itataya ko ang aking channel na sa buong mundo ay isa o dalawa lang ang may skill set na mas magaling pa kay Kai na merong height na 7'2" pataas. Sina Vek Wembanyama at Kristaps Porzingis. Pero it remains to be seen kung sino ang mananaig kapag sila na ang mag-match up. Historically, mas maganda ang nilalaro ni Kai against players na kasing tangkad niya o mas matangkad sa kanya. Nawawala kasi ang kanyang disadvantage in terms of speed, kaya against Wemby and KP ay baka mananaig pa si Kai, especially in the shaded lane. I can even see Kai Sotto attacking both Wemby and KP from the outside, galing sa isang shot fake, then one dribble, then dunk. At mga ka-express, kung natuwa kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng kwento na ginulat ang mundo. Comment down below kung sa tingin mo, ready na ba si Kai para sa NBA? At sino ang mas gusto mong makalaban niya sa isang one-on-one? Si Wemby o si KP? At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.